Siya nga pala, at ang misis kong dating beauty queen, ay kapwa bumalik sa nakaraan. Pero labis akong naguguluhan kung paano siya iiwasan dahil sa nakaraang buhay, magkaaway kami habang buhay. Hanggang sa araw na maaksidente ako at tuluyang pumanaw, hindi pa rin siya nagpakita para bisitahin ako sa huling pagkakataon. Bago ako mawalan ng buhay, tinanong ako ng anak namin kung gusto kong mag-iwan ng mensahe sa kanyang ina. Umiling ako at sinabi sa sarili ko, kung maibabalik ko lang ang araw ng pagpasa ng aplikasyon sa kolehiyo pagkatapos ng exam, hindi ko pipiliin na mag-aral sa parehong unibersidad ng kanyang ina. Pagkatapos kong sabihin ito, pumikit ako na may mga luhang puno ng panghihinayang. Marahil, kinahabagan ako ng langit at ibinalik ako sa araw ng pagpasa ng aplikasyon sa kolehiyo. Pagkatapos ng aming exam agad kong binago ang aking aplikasyon at pinili ang unibersidad na pinapangarap ko upang lumayo kay Vanessa. Pero sa araw ng pagbubukas ng klase, hindi pa ako nakakapasok sa gate ng eskwelahan nang itulak ako sa pader ng isang pamilyar na figura. Tinitigan niya ako na may mga luhang nagbabadyang bumuhos at sinabi, "Mahal, sabi ng anak natin sa nakaraan, ayaw mo raw mag-aral sa parehong eskwelahan ko." Totoo ba iyon? Nakaupo ako sa harap ng computer, nakatingin sa website ng aplikasyon sa screen. Tiningnan ko ang petsa at hindi makapaniwalang umiling ng ilang beses. Pagkatapos lamang ng maraming kumpirmasyon ko tinanggap ang katotohanan na ako ay nabuhay muli. Ako ay ibinalik sa araw ng pagpasa ng aplikasyon sa kolehiyo. Pagkatapos ng aming exam, binigyan ako ng langit ng pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ayaw kong maulit ang aking pagkakamali. Sinulyapan ko ang mga mensahe ko kay Vanessa sa cellphone ko. "Vanessa, anong unibersidad ang pipiliin mo?" Sagutin mo ako agad. Gusto kong maging pareho tayo ng eskwelahan, gusto kong makasama ka sa lahat ng oras. Mayroon itong mahigit 10 mensahe, ngunit tumanggap lamang ako ng 4 na salitang tugon, "Ang kulit mo." Nang makita ko ang mga mensaheng ito, tinuya ko ang aking sarili at umiling. Iniisip ko na magkasama kami ng ilang dekada sa nakaraang buhay, ngunit wala kaming kaligayahan. Hindi ko maintindihan kung bakit ko siya hinabol ng ganito katagal noong bata pa ako. Sabi nga nila, ang asong tumatahol sa dulo ay hindi na asong tumatahol, kundi isang malalim na pagmamahal. Kalokohan! Sa nakaraang buhay, magkababata kami ni Vanessa. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Maaari kong sabihin na gusto ko si Vanessa simula pa noong bata ako. Lagi akong nakabuntot sa kanya. Noong high school, nagsimula akong manligaw sa kanya at nagpatuloy hanggang sa makapagtapos ako sa kolehiyo. Pumayag lamang siya na maging kami noong nagtapos na kami ng kolehiyo, ngunit hindi siya kusang loob. Ang pamilya ko at ang pamilya ni Vanessa ay matagal nang magkaibigan. Ang mga lolo namin ay magkakilala bilang magkapatid sa bisa. Pareho silang mga pamilyang negosyante. Ngunit ang mga magulang ni Vanessa ay pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan. Dahil walang nagpapatakbo ng negosyo ng kanilang pamilya at pinag-interesan sila ng mga tagalabas, tinulungan ng aking mga magulang ang kanyang pamilya na patatagin ang sitwasyon. Bago pumanaw ang lolo ni Vanessa, nag-alala siya tungkol sa relasyon ng aming dalawang pamilya, kaya hiniling niya kay Vanessa na pakasalan ako upang mapanatili ang relasyon ng aming dalawang pamilya. Gayunpaman, noong panahong iyon, may kasintahan si Vanessa na heartthrob ng eskwelahan. Ngunit dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya, wala siyang ibang pagpipilian kundi pakasalan ako. Tinanong ako ng aking mga magulang at dahil gusto ko siya simula pa noong bata ako, syempre pumayag ako. Alam kong wala na siyang ibang kamag-anak sa mundo, kaya pagkatapos naming magpakasal, buong puso ko siyang pinakitunguhan, ngunit palagi niya akong tinatrato ng malamig. Bukod sa mga pag-uusap sa pang-araw-araw na buhay, hindi niya ako kinakausap ng iba pa. Kami ay parang dalawang roommate na nagsasama sa iisang bahay. Kalaunan, unti-unti niyang pinamahalaan ang negosyo ng kanyang pamilya at mas naging madalang pa ang aming pag-uusap. Hindi pa siya umuuwi ng buong buwan at lantaran pa niyang dinala ang kanyang ex-boyfriend sa kumpanya. Dahil dito, nag-away kami ng maraming beses. Kaya niyang ngitian ang mga tagalabas, kahit na ang mga tao sa kalabang kumpanya, ngunit sa akin, isang malamig na mukha lang ang lagi niyang ipinapakita. Nakakatawa, hindi pa ako nakakapag-date sa kanya. Hindi ko pa alam kung paano manood ng scene. Ang paghawak sa kamay ng taong mahal ko habang naglalakad sa kalye ay isang luho para sa akin.
Sa tuwing imumungkahi kong magpahinga siya kasama ako at mag-relax dahil ayaw kong mapagod siya, malamig niyang sasabihin, hindi ka na bata, isa ka ng adulto, pero nag-iisip ka pa rin ng paglalaro. Wala akong oras para maglaro kasama ka. Pagkatapos ay tatalikod siya para dumalo sa isang party kasama ang kanyang ex-boyfriend. Sa paningin niya, ito ay isang dahilan lamang na hinahanap ko para makipag-date sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa kong mali. Pinapatakbo ko ang kumpanya namin. Pagod na pagod ako na nagpapawis pa rin ako para alagaan siya. Gumigising ako ng 6:06 ng umaga para magluto ng almusal para sa kanya. Kumakain na lang ako ng mga tira-tira niya. Inihahatid ko siya sa kumpanya. Dahil mayroon siyang sakit sa tiyan, nagpakabit ako ng kusina sa opisina ko. Sa tanghali, hindi ako natutulog para magluto ng masustansyang tanghalian para sa kanya at magmaneho ng 1 oras para dalhin ito sa kumpanya. Sa gabi, sinusundo ko siya sa oras pagkatapos ng kanyang trabaho. Sa paningin ng lahat ng empleyado ng aming 2 kumpanya, kami ay isang huwarang mag-asawa. Isang perpektong pagtatambal na hinahangaan ng maraming tao ang masayang buhay ko. Noong naririnig ko ang mga usapang ito, masaya talaga ako sa aking puso, ngunit niloloko ko lamang ang aking sarili. Masaya ba talaga ako? Kung pag-uusapan ang pinakamatalik na aksyon sa pagitan namin sa nakaraang buhay, marahil ay ang pagbibigay niya sa akin ng isang anak na babae upang hindi mawalan ng lahi ang aking pamilya. Ngunit sa paningin niya, isa lamang itong tungkulin na ginawa niya upang bayaran ang kabutihan ng aking mga magulang. Naaalala ko pa noong araw na ipinanganak ang aming anak, ibinigay niya sa akin ang aming anak na babae na walang kahit anong ekspresyon sa mukha niya at sinabi, na bayaran ko na ang kabutihan ng pamilya niyo. Kapag naiisip ko ito, tinatawanan ko na lamang ang aking sarili dahil sa kung gaano katagal ko siya minahal, ngunit ang kapalit ay isang pangusap lamang na nabayaran ko na ang kabutihan ng pamilya niyo. Hindi maaaring maging ganito sa buhay na ito. Ang pilitin ay hindi maganda. Hindi lamang hindi ito nakakapawi ng uhaw, ngunit hindi rin ito nakakabusog. Inayos ko ang aking emosyon nang biglang pumasok ang aking ina at sinabi, "Anak," sinabi ni Vanessa na mag-a-apply siya sa Manila Business University. Kahit na nakapasa ka sa mga kinakailangan para sa paaralang ito, hindi ito masyadong mataas. May panganib ba? Noon ko pa alam na hindi madaling magsalita sa akin si Vanessa, kaya hiniling ko sa aking ina na humanap ng paraan para tulungan akong magtanong. Umiling ako at sinabi, hindi ako pupunta sa Manila. Gusto kong pumunta sa Ateneo de Manila. Tinitigan ako ng aking ina ng seryoso at sinabi, anong sinabi mo? Pupunta ka sa Ateneo? Hindi ka mag-aaral sa parehong eskwelahan ni Vanessa. Hindi mo ba siya gusto? Itinulak ko ang aking ina palabas bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi. Sa nakaraang buhay, ako at si Vanessa ay parehong tinanggap sa Manila Business University, ngunit sa buhay na ito, hindi ako pupunta. Makikilala ni Vanessa ang taong iniisip niya sa mga dekada pagkatapos naming magpakasal doon. Gusto ko ring pumunta sa universidad na napalampas ko dahil kay Vanessa, ang Ateneo de Manila. Dati nang sinasabi sa akin ng aking ama na iyon ang isang paaralang nagbibigay ng kaligayahan. Gusto kong pumunta roon at tingnan kung bakit hindi ko naramdaman ang kaligayahan hanggang sa mawala ako sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, ayaw ko nang maghirap pa. Gusto kong mabuhay ng mas masaya at maligaya. Agad kong inilagay ang pangalan ng paaralan sa computer at walang pag-aalinlangan na pinindot ang kumpirma. Ang mga marka ko ay malayo sa kinakailangan ng paaralang ito. Bukod pa rito, ito ang unang pagpipilian ko, kaya hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagtanggap. Nang makita ko ang system na nire-record ito, kailangan ko lamang na tahimik na maghintay para sa mga resulta. Naramdaman kong napakagaan ng aking katawan. Wala nang kinalaman sa akin si Vanessa sa buhay na ito. Paalam, Vanessa. Hindi, wag na tayong magkita muli. Pagkatapos kong kumain sa gabi, humiga ako sa kama at tumingin sa mga tiket ng eroplano. Biglang may kumatok. Akala ko ang aking ina, ngunit nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Vanessa. Maagang namatay ang mga magulang ni Vanessa. Abusi ang lolo niya sa pamamahala ng kumpanya, kaya madalas siyang nakatira sa bahay namin. Tiningnan ko siya at sinabi, bakit ka nandito? Sa loob ng higit sa 10 taon, hindi pa siya kumakatok sa silid ko. Gusto sanang magsalita ni Vanessa,
ngunit huminto siya. Sumimangot siya at tiningnan ako. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi niya, bakit gusto mong pumunta sa Ateneo? Tiningnan ko muli ang 19 taong gulang na si Vanessa. Kumurap lamang ako. Kahit na napakaganda niya at walang katapusang lalaki ang nanliligaw sa kanya, parehong sa paaralan at sa labas ng lipunan. Hindi ako nagmamalabis kung sasabihin kong ang sinumang lalaki na unang makakita kay Vanessa ay mabibighani sa kanyang mga mata. Pero sa ngayon, parang hindi na niya ako napapakilos. Sa nakaraang buhay, naaksidente ako sa sasakyan habang hinahanap ko si Vanessa. Noong araw na iyon, sinabi niya na mayroon siyang business party at uwi siya ng gabing-gabi. Bilang resulta, hindi pa rin siya umuuwi hanggang hating gabi. Tinawagan ko siya, ngunit hindi niya sinasagot. Nagpadala ako sa kanya ng mensahe, ngunit hindi rin siya sumasagot. Nag-alala ako na may nangyari sa kanya, kaya nagmadali akong lumabas. Noong panahong iyon, malala ang sipon ko. Nanlalambot ang buo kong katawan at mailagnat ako, ngunit pinilit ko pa ring ilabas ang aking mahinang katawan para hanapin siya. Pagkatapos ay pumanaw ako habang hinahanap ko siya. Nang dalhin ako sa ospital, tanging ang aking anak na babae ang kasama ko. Tinawagan ng aking anak na babae si Vanessa ng maraming beses, ngunit hindi pa rin siya sumasagot. Sa wakas, nang malapit na akong mamatay, nag-alala ang aking anak na babae na baka hindi ako matahimik, kaya sinabi niya sa akin na pumunta si Vanessa sa isang party kasama ang kanyang ex-boyfriend. Sa sandaling iyon, halos hindi na ako humihinga, agad akong naubusan ng lakas. Nawala rin ang paniniwala at pagnanais kong makita si Vanessa bago ako mamatay. Nang maisip ko ito, sumakit ang puso ko. Nang tiningnan ko muli si Vanessa, malamig na ang aking mga mata. Hindi ka ba dapat nag-aalala kung saan ako pupunta at kung ano ang ginagawa ko? Hindi mo ba gusto na maging pareho tayo ng eskwelahan? Sinunod ko ang gusto mo. Sa hinaharap, hindi na kita gagambalain. Sana rin, huwag ka nang magpakita sa aking paningin. Nagulat siya at gustong sabihin ang isang bagay, ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon at diretsahang isinara ang pinto. Huminga ako ng malalim ng ilang beses para kumalma. Hindi ko na iniisip ang gulo na ito. Hating gabi na at natutulog ako nang mahimbing nang ginising ako ng aking ama at dinala sa sala. Nakaupo si Vanessa sa sofa at humihikbi. Madilim ang mukha ng aking ama at tinanong ako, bakit ka pupunta sa Ateneo? Paano na si Vanessa? Hahayaan mo siyang mag-isa sa Manila Business University. Bilisan mo at palitan ang iyong aplikasyon at sumama kay Vanessa sa Manila Business University. Hindi mo ba siya gusto? Paano mo siya matitiis na mag-isa? Nang makita ko ang mga pulang mata ni Vanessa, dahil sa pag-iyak, kung sa nakaraang buhay ito, labis akong maaawa. Hanggat kaya ko siyang pasayahin, kahit na kailangan kong putulin ang isang piraso ng laman sa aking katawan para magluto ng sabaw para inumin niya, handa akong gawin ito. Pero ngayon, wala akong kahit na anong awa sa kanya. Sinabi ko lamang sa medyo malakas na boses na hindi niya kinaya. Dapat niyang malaman na ang tono niya noong nakikipag-usap sa akin ay mas mabigat kaysa sa akin. Nang maisip ko ito, bigla ring sumiklab ang galit sa aking puso. Direkta akong nakipagtalo sa aking ama. Narinig ng aking ina ang ingay at nagmadaling pumunta sa sala, ngunit kumampi siya sa aking ama at pinagalitan ako. Hinila ako ng aking ina sa likuran ng aking ama at hinarang siya sa harap niya. Sinabi niya na hindi ako dapat sumagot sa aking ama. Kahit na ako ay nakikipagtalo sa aking anak, pinoprotektahan pa rin ng aking ina ang aking ama. Kahit na pinagalitan ako, ang mas nagpapahina sa akin ay noong sa nakaraang buhay, kapag mayroon akong mga hindi pagkakaunawaan o hidwaan sa iba, hindi kailanman magbubukas ng bibig si Vanessa para tulungan akong magsalita. Tinutulungan pa niya ang iba na magsalita ng masama tungkol sa akin. Noong panahong iyon, umaasa ako na tatayo si Vanessa sa tabi ko, kahit natulungan lamang niya akong titigan ang kalaban, ngunit hindi pa rin nangyari. Tila sa nakaraang buhay, nabigo ako ng husto na hindi man lang kumampi sa akin ang aking kasintahan. Hindi. Isa lamang itong panig na pagnanais ko. Sa paningin ni Vanessa, kailan niya ba ako itinuring na kasintahan? Sa mga pulang mata na nakakatakot, nagsimula siyang humikbi. Marahil, palagi na lamang akong nag-iisa. Nakita ng aking mga magulang na may hindi tama sa akin at lumapit sa akin para alagaan ang kanilang anak. Anak, anong nangyayari?
Huwag mong takutin si Mama. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Umiling ako at naramdaman lamang na medyo nahihilo ako. Nang makita ni Vanessa na hindi ako nakatayo ng tuwid, tumayo rin siya at gustong tulungan ako. Itinulak ko siya ng malakas at nang makita ko ang kanyang malamig na mukha, labis akong nadidiri. Pagkatapos, tiningnan ko ang aking mga magulang sa isang napakatatag na boses. Mga ma, mga pa, kahit na anong mangyari sa buhay na ito, hindi ako pupunta sa Manila Business University. Nagpasya na akong pumunta sa Ateneo. Sa hinaharap, wag niyo na akong ipares kay Vanessa. Ang taong gusto niya ay hindi ako. Ayaw ko na ring magpatuloy sa paggusto sa kanya. Sa hinaharap, ayaw ko na siyang makita ulit. Nang marinig niya ang sinabi ko, si Vanessa ay labis na nagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ako. Hindi siguro niya inaasahan na hinabol ko siya ng mahigit 10 taon at biglang isang araw ay hindi ko na siya hahabulin. Kung sino ang gusto kong habulin, hahabulin ko iyon. Hindi na ako maglilingkod pa sa kanya. Suminghal ako ng malamig, lumingon at nagtungo sa aking silid, kinuha ang aking maleta, at umalis sa bahay sa kalagitnaan ng gabi. Sa likuran ko, narinig ko ang aking ama na sinisigawan ako, "Suwail ka talagang anak." Sa likuran ko rin, narinig ko ang pag-iyak ni Vanessa. Sa aking puso, umiti ako ng malamig. Anong nakakaiyak? Hindi ba niya ako kinasusuklaman? Hindi ba palagi niyang nararamdaman na nakakagulo ako? Ginawa ko ang kanyang nais at kusang loob na umalis. Hindi ba iyon maganda? Sumakay ako ng taxi papunta sa istasyon ng tren dahil hating gabi na at wala ng mga tiket ng eroplano ngayon. Kahit na kailangan kong sumakay ng tren, ayaw ko nang makita pa si Vanessa. Dahil wala ng mga sleeper, kailangan kong bumili ng hard seat. Kailangan kong sabihin na napakahirap umupo sa hard seat ng mahigit 10 oras, ngunit kung ikukumpara sa sakit ng ilang dekada sa nakaraang buhay, walang-wala ang 10 oras na ito. Pagdating ko doon, umupa ako ng isang silid malapit sa unibersidad. Pagkatapos kong maglinis, pumunta ako sa paaralan para tumingin-tingin. Humihinga ng hangin sa unibersidad, naramdaman kong gumaan ang aking kaluluwa. Sa unang araw nang wala si Vanessa, mas maganda ang aking mood. Maaari lamang bumuti ang aking buhay sa hinaharap. Sa mga araw na ito, bukod sa pagkain at pagtulog, nakikipagkilala lamang ako sa paaralan. Sa panahong iyon, nakakilala ako ng isang ate. Alam ng ate na hindi ko pa nakukuha ang aking mga resulta sa pagtanggap, ngunit maaga akong pumunta para makipagkilala sa paaralan. Hindi siya masyadong kumbinsido sa aking kumpiyansa. Sa totoo lang, kahit na hindi ako tinanggap, mananatili pa rin ako sa Ateneo. Dahil lahat ng aking aplikasyon ay napuno para sa paaralang ito. Kahit na mag-aral lang ako ng associate's degree, hindi ako makikinig sa aking ama at pupunta sa Manila. Sobrang bait ng ate. Paminsan-minsan, niyaya niya akong lumabas at gumala at inanyayahan akong kumain at dalhin ako sa distrito. Dahil hindi ako sanay sa klima at lupa, nagkasipon ako. Dinalhan pa niya ako ng gamot. Madalas na nagdadala ng pagkain sa akin ang may-ari ng bahay dahil alam niyang malayo ako. Sa loob lamang ng maikling buwan, naramdaman ko ang init ng Ateneo. Ito ay mas nagpaparamdam sa akin na ang aking pagpipilian sa buhay na ito ay ganap na tama. Sa lalong madaling panahon, lumabas na ang mga resulta sa pagtanggap. Walang sorpresa, natanggap ako. Masaya kong tinawagan ang ate para kumain kasama niya. Sumakay ako sa aking bagong biling electric scooter papunta sa gate ng paaralan para sunduin siya. Binigay niya sa akin ang isang baso ng milk tea. Nag-usap kami ng ilang sandali at pagkatapos ay naghanda akong ilipat siya. Bigla niya akong inisyan at sinabi, "May girlfriend ka na ba?" Gulat akong umiling at sinabi, "Wala." Single pa rin ako. Tinuro niya ang kabilang panig ng kalye at sinabi, "Nandyan na siya." Ang batang babae na iyon ay nakatayo doon at pinagmamasdan ka ng matagal na. Sa paraan ng pagtingin niya, parang alam niyang nakikita mo siya. Nang makita ko ang taong dumating, agad na dumilim ang aking mukha. Dahil si Vanessa mismo iyon. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi masyadong maganda ang tono ko. Tiningnan ni Vanessa si ate ng kaunti at sinabi sa akin sa medyo komplikadong ekspresyon, "Binibisita kita. Natatakot akong hindi ka sanay sa klima at lupa, kaya dinalhan kita ng ilang lokal na pagkain." Pagkatapos niyang magsalita,
binigay niya sa akin ang insulated lunchbox sa kanyang kamay. Nagulat ako pagkatapos ay hindi ko napigilang tumawa. Hindi ako makapaniwala na ang kanyang bibig na malamig na tulad ng yelo ay makakapagsalita ng mga salita ng pagmamalasakit. Nakahalukip-kip si ate at sinabi sa akin, "Sinabi ko sa'yo na hindi siya girlfriend mo. Dumating siya mula sa malayo para bisitahin ka." Umiling ako at sinabi, hindi talaga siya ang girlfriend ko. Isa lamang siyang ordinaryong kaibigan na lumaki kasama ko. Nang marinig ito ni Vanessa, natigilan siya. Nahulog sa lupa ang lunchbox sa kanyang kamay. Hindi ko siya pinansin, ngunit sinabi ko kay ate, "Tara na. Kain na tayo." Sa akmang aalis na sana ako kasama si ate, bigla akong hinawakan ni Vanessa sa kamay at hinila ako sa ibang direksyon. "Anong ginagawa mo?" Inalis ko ang aking kamay sa kanya. Nahulog siya sa lupa at napadugo ang kanyang tuhod. Sumigaw siya. Makikita mo mula sa ekspresyon niya na nasasaktan siya, ngunit hindi siya nagsalita. Tumayo siya at hinawakan muli ako. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng lakas, ngunit hinila niya ako sa ilalim ng isang puno. Inalis ko muli ang aking kamay sa kanya at sinabi ng hindi mapakali, "Vanessa, tama na. Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo noong nakaraan? Hindi na kita kukulitin pa. Makakaasa kang mag-aral sa Manila ng payapa. Bakit ka pa dumarating para hanapin ako?" Pinulaan ang mata ni Vanessa habang tinitingnan ako. Dumaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Si Hael noong nakaraang buhay ay hindi ganyan. Bakit mo ako tinatrato ng ganito sa buhay na ito? Nakatuon ako sa lugar. Nabuhay rin siya mula sa nakaraan. Sa pag-iisip ng kanyang mga pagpapakita kanina, dapat ko nang naisip ito. Ngunit gayunpaman, hindi kasing ganda ng linawing ang lahat. "Vanessa, hindi tayo masaya sa nakaraang buhay. Pinakasalan mo rin ako dahil sa huling habilin ng iyong lolo. Hindi na kailangan sa buhay na ito. Mayroon kang mga alaala ng nakaraan, sapat na para patatagin ang iyong kumpanya. Hindi mo rin kailangan ang tulong mula sa pamilya ko. Makakaasa kang mag-aral sa Manila Business University at magpatuloy sa dati mong kasintahan na palagi mong iniisip. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa." Pagkatapos kong magsalita, hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Direkta akong umalis, dinala si ate para kumain. Sa mesa, nakita ng ate na hindi maganda ang aking muod, kaya tinanong niya ako tungkol sa nangyari sa pagitan namin ni Vanessa. Dahil wala pa akong napagsasabihan sa buhay na ito, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking relasyon kay Vanessa sa buhay na ito. Pagkatapos niyang marinig, sinabi lamang niya, "Hindi mo ba iniisip na hindi kanya gusto, pero medyo mabagal lang siya? Kung tutuusin, pareho siyang nawala ng magulang, kapos siya sa pagmamahal." Umiling ako at mumiti ng mapait at sinabi, "Paano mangyayari iyon? Huwag kang magbiro, ate. Kapos ba siya sa pagmamahal? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko sa kanya? Handa pa nga akong kunin ang aking atay para sa kanya, kung kapos pa siya sa pagmamahal. Pag-ibig nga ba? Ano ang pag-ibig? Ang nakaraan naming sumpa ay hindi ko na ulitin sa buhay na ito." Sa lalong madaling panahon, dumating ang araw ng pagbubukas ng klase. Pinakiusapan ko ang aking ina na ipadala ang aking notice of admission. Hindi ko inaasahan na magpapadala ang aking ina ng dalawa. Ang isa ay kay Vanessa. Nag-enroll siya sa parehong universidad ko at tinalikuran ang Manila Business University. Sandali akong nahilo. Bakit? Bakit niya ako ginugulo sa buhay na ito gayong hindi naman niya ako minahal? May kumatok sa pinto. Alam kong si Vanessa na iyon. Sa kakayahan ng aking mga magulang, madali nilang mahahanap ang aking kinaroroonan. Nang buksan ko ang pinto, si Vanessa ay nakasuot ng backpack at nakatayo sa pintuan. Malamig ko siyang tinitigan. "Isinakripisyo ko ang aking buhay para sa iyo sa nakaraang buhay kahit hindi mo ako minahal. Hindi na kailangang guluhin pa ako, tama?" Tumingin sa akin si Vanessa na may mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. "Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag?" "Hindi pwede," mariin kong tinanggihan. "Vanessa, gusto kita sa nakaraang buhay. Sobrang mahal kita, pero lahat ng iyon ay nangyari sa nakaraang buhay. Mula nang hanapin kita at maaksidente ako, namatay na rin ang pag-ibig ko sa'yo. Sa buhay na ito, kahit na magsisi ka o ano paman, wala na akong pakialam.
Gusto ko lamang na mawala ka sa mundo ko, pwede ba? Umiyak si Vanessa habang namumula ang kanyang mga mata. Lumapit siya at mahigpit akong niyakap. Hindi, ayaw kong lumayo sa'yo. Nabasa ng kanyang mga luha ang aking damit. Nang makita ko siyang umiyak ng walang tigil, kung sasabihin kong wala akong nararamdaman, hindi iyon totoo. Tutal, minahal ko siya ng ilang dekada. Kung tumugon siya kahit kaunti lang sa akin sa nakaraang buhay, handa kong ulitin ang pagkakamali kahit sa buhay na ito at mahalin siya sa isa pang buhay. Sa kasamaang palad, ang pusong nabasag ay mahirap ayusin. Itinulak ko siya at sinabi, sa silid na ito ka na tumira. Upa ako ng bagong lugar. Pagkatapos kong magsalita, lumabas ako. Umiyak si Vanessa at tinawag ako, Ricardo, patawad. Totoong patawad. Sa buhay na ito, hindi na ako magiging tanga. Bumuntong hininga ako. Ano pa ang silbi ngayon? Dahil ayaw kong lumayo sa unibersidad, humanap ako ng bagong silid sa malapit, ngunit dahil dito, hindi ako masyadong lumayo kay Vanessa. Hindi nakapagtataka, wala pang isang araw matapos akong lumipat sa aking bagong bahay, alam na ni Vanessa ang aking kinaroroonan. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng susi. Kakagising ko pa lamang nang nagluto siya ng agahan para sa akin. Gusto kong tawagan ang aking mga magulang at pagalitan. Kung alam nila na pumanaw ako sa nakaraang buhay dahil kay Vanessa, magsisisi ba sila sa kanilang kasalukuyang aksyon? Pilitin akong magsama sa landas para maulit ang trahedya sa akin. Nang makita ni Vanessa na nagising ako, ngumiti siya at sinabi, gumawa ako ng siopao para sa iyo. Kain ka na. Sinulyapan ko ito at diretsahang itinapon ang siopao sa basurahan. Pagkatapos ay kumuha ako ng tinapay mula sa refrigerator para kainin. Hindi siya nagalit, kinuha lamang ang siopao mula sa basurahan at pinunasan ang alikabok. Pagkatapos ay kinain niya ito. Sumiklab ang galit sa akin. May sakit ka ba? Ang dumi na nga, kinakain mo pa? Sinampal ko ng malakas si Vanessa. Hinimas-himas niya ang kanyang kamay na bahagyang namumula, ngunit nakangiti pa rin. Ayos lang kahit madumi. Pwede namang kainin. Hindi ako ganito kaarte. Sa unang pagkakataon, naranasan ko ang ngiting ibinibigay niya sa iba sa nakaraang buhay. Nagpaparamdam ito sa akin na hindi komportable. Pagbibigay ba ito o mayroon siyang ibang motibo? Ano ba ang tinitimbang niya sa akin? Ano ba ang mayroon ako na pwede niyang timbangin? Ngayon ang araw ng pagpaparehistro. Ayaw kong makipagtalo kay Vanessa, kinuha ko ang aking notice of admission at umalis ng bahay para magpunta sa unibersidad. Humanap ako ng propesor para magparehistro. Hindi nagtagal, dumating rin si Vanessa. Kasama ko pa rin siya sa parehong kurso at parehong klase. Kailangan niya ba talaga akong sundan ng ganito? Sa unang pagpupulong ng klase, hiniling ng propesor sa lahat ng estudyante na isa-isang pumunta sa entablado para magpakilala. Nagpakilala ako ng mabilisan. Nang turn na ni Vanessa, hinawakan niya ang mikropono at tumingin sa akin. Nang marinig ko iyon, agad akong kinabahan. Biglang nagbukas ng bibig si Vanessa. Sa totoo lang, gusto ko sanang pumunta sa Manila Business University, ngunit pinili ko pa ring pumunta sa paaralang ito, dahil sinabi ng taong mahal ko sa nakaraang buhay na ang pinakamalaking pagsisisi niya ay hindi nag-aral sa Ateneo. Kaya sa buhay na ito, tinalikuran ko ang Manila Business University para pumunta rito at hanapin siya. Sa nakaraang buhay, hindi ko sinasadyang magawa ang maraming bagay na nakasakit sa kanya, ngunit hindi ko iyon sinasadya. Palagi niyang iniisip na hindi ko siya mahal, pero siya lamang ang nasa puso ko. Kaya hayaan niyo akong bayaran siya sa buhay na ito, pwede ba? Dahil ako ang nagpakilala pagkatapos noon, naalala pa rin ang lahat ang aking pangalan, kaya tumingin silang lahat sa akin. Nagbunyag ang lahat ng mga ekspresyon ng paghanga sa kanilang mga mata. Sa paningin nila, isang napakagandang babae ang tinalikuran ang Manila Business University para sundan ako. Kahit na totoo ang sinabi ni Vanessa, akala ng lahat na inisip niya lamang ang kwentong ito para magdagdag ng pagmamahalan. Dahil sa nakikitang mga mata ng lahat, nangitim ang aking mukha. Hindi ko na matiis. Sa ilalim ng naghihintay na mga mata ng lahat, tumayo ako at umalis. Bago ako umalis, sinabi ko, may sakit ka ba? Pagkatapos kong magsalita, tiningnan ko si Vanessa na puno ng galit. Upang maiwasan si Vanessa, hindi na ako bumalik sa inuupahan kong silid.
Direkta akong nanirahan sa dormitoryo, ngunit sa lalong madaling panahon, naging sikat ako sa paaralan. Ako ay nasa front page ng balita ng paaralan. Mayroong 2 balita sa kabuuan. Ang unang balita ay si Vanessa ay nahalal na nangungunang beauty queen sa unang taon. Sa kanyang hitsura, ang rating na ito ay ganap na karapat-dapat. Ang pangalawang balita ay isang ordinaryong estudyante ang tumanggi sa pagtatapat ng nangungunang beauty queen sa unang taon. Ako ang ordinaryong estudyanteng iyon. Mayroon pang video kung saan pinagalitan ko si Vanessa dahil may sakit siya. Agad akong naging paksa ng usapan ng lahat ng mga estudyante pagkatapos ng hapunan. Walang nakakaintindi kung bakit ko tinanggihan ang isang napakagandang babae. Mayroon pang nakahandang pagtatapat na puno ng puso. Akala nila ay baog ako. Kung hindi, sino ang tatanggi? Tuwing naririnig ko ang mga pinag-uusapan ng mga tao, bumubuntong hininga ako. Hindi ko kayang ipaliwanag. Sa una, ang pagnanais kong pumunta sa Ateneo ay nagparamdam sa akin na komportable at mas maganda ang aking kaluluwa, ngunit mula nang dumating si Vanessa, nawala ang payapang mga araw na iyon. Akala ko hinahabol ako ni Vanessa dahil nagsisisi siya, ngunit mula nang lumitaw ang kanyang dating kasintahan na si Luigi, napagtanto kong sobra akong nag-iisip. Pagkatapos ng klase noong Biyernes ng hapon, balak kong umuwi. Nang dumating ako sa gate ng eskwelahan, nakita ko si Luigi at Vanessa na masayang nag-uusap. Napakatalik nila. Kinamayan pa ni Luigi si Vanessa. Hindi sila mukhang bago pa lamang nagkakilala. Mukha silang magkasintahang magkasama ng matagal na. Nakita rin ako ni Vanessa sa tamang oras. Labis siyang nagulat. Tinuya ko, kakaumpisa pa lamang ng mga klase at mabilis ka nang nakahanap ng isang tao na pupuntahan dito. Vanessa, hindi mo ba nararamdaman na ikaw ay nagpapanggap at immoral? Isang panig ay nagtatapat sa akin sa harap ng buong klase, at sa kabilang panig, patuloy kang nakikipag-ugnayan kay Luigi na hindi mo pa nga nakikilala. Nagmadaling tumakbo si Vanessa at hinawakan ang kamay ko para magpaliwanag. Ricardo, pakinggan mo ako. Sapat na. Mariin ko siyang itinulak, halos napaupo siya. Sa kabutihang palad, nasalo siya ni Luigi mula sa likuran. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ako nang nakangiti at nagbigay ng kamay. Ako si Ricardo na madalas ikwento ni Vanessa sa akin, di ba? Magkakilala tayo. Malamig kong tinitigan ang aking datihang karibal. Hindi na kailangang magkakilala at hindi na kailangang magkakilala si Vanessa. Pagkatapos kong sabihin ito, nilagpasan ko sila at naglakad papunta sa kabilang kalye. Ricardo, hindi mo ba ako kayang pakinggan? Narinig ko ang boses ni Vanessa sa likuran ko. Sa puntong ito, nakarating na ako sa kanto sa kabilang kalye. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na umaandar ng mabilis. Walang tanda ng pagbagal at wala akong oras para makaiwas. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa tamang sandali, naramdaman kong may humihila sa akin mula sa likuran. May nagtulak sa akin at bumagsak ako sa flower bed sa harapan. Mabilis na dumaan ang itim na sasakyan. Dumudugo ang aking binti, ngunit hindi ko pinansin ang sakit. Mabilis akong lumingon para tingnan si Vanessa. Sa sumunod na sandali, natigilan ako. Nanginginig ang aking katawan. Nakahiga si Vanessa sa isang pulang dugo. Ang buo niyang katawan ay nababalot ng dugo. Nabahira ng pula ang kanyang puting damit. Nagmadali akong tumakbo at gustong tulungan siyang makatayo, ngunit hindi ko nagawa dahil hindi ko alam kung ang paghawak sa kanya sa puntong ito ay magdudulot pa ng pinsala. Labis na nag-aalala si Luigi sa tabi at mabilis na tumawag sa 120. Hiniling niya sa aking bantayan siya habang hahabulin niya ang sasakyan na tumakas. Nang makita ko ni Vanessa na nakaluhod sa harapan niya, hinawakan niya ako sa kamay at sinabi sa mahinang boses, Ricardo, sa pagkakataong ito, ako naman ang mawawala para sa iyo. Mapapatawad mo na ba ako? Hindi ako nakapagsalita. Namumula lamang ang aking mga mata. Nagpatuloy si Vanessa, Ricardo, sa totoo lang, wala akong naging dating kasintahan. Nagkakamali ka. Kapatid ko si Luigi sa ama, pero iba ang ina namin. Bigla kong naintindihan. Stupid na ito. Ngumiti si Vanessa habang puno ng dugo ang kanyang mukha. Alam mo ba kung bakit palagi akong malamig sa iyo sa nakaraang buhay? Akala mo hindi kita mahal. Nagkakamali ka.
Sa nakaraang buhay man o sa buhay na ito, ikaw lamang ang minahal ko. Namatay ang aking ina nang ipanganak niya ako. Ang aking ama ay nagpakasal sa aking madrasta. Bilang resulta, noong ako ay 5 taong gulang, ang aking ama at madrasta ay nagdala sa akin para maglakbay. Nagkaroon kami ng aksidente sa sasakyan at pumanaw sila. Pagkatapos, nagkaroon ng end-stage cancer ang aking lolo. Pumanaw rin siya. Sinabi ng manghula na ako ay isang malungkot na bituin. Lahat ng mga mahal ko sa buhay ay nagkaroon ng aksidente. Pagkatapos pumanaw ng aking mga magulang at lolo, ikaw ang naging kaisa-isang mahal ko. Sobrang natakot ako. Natatakot ako na isang araw, mawawala ka rin. Kaya hindi ako naglakas loob na ipakita kung gaano kita kamahal. Natatakot ako na isang araw, kukunin ka ng langit sa akin. Sa tuwing nakikita kitang palihim na pinupunasan ang iyong mga luha para sa akin, Vanessa, talagang nasasaktan ako. Gusto kong yakapin ka ng mahigpit at sabihin na mahal kita ni Vanessa, pero hindi ako naglakas loob. Ayaw kitang mapahamak. Sana ay ligtas ka. Sa nakaraang buhay, pagkatapos mong pumanaw, ang buong mundo ko ay dumilim. Hindi ako binigyan ng aking anak ng uren para sa iyong mga abo. Alam mo ba? Mag-isa akong nabuhay ng 3 taon. Sa huli, hindi ko na kinaya. Sobra kitang namimiss. Uminom ako ng 1 bote ng sleeping pills para pumunta para hanapin ka. Hindi ko inaasahan na babalik ako sa nakaraan, ngunit natatakot pa rin ako sa buhay na ito. Gayunpaman, nang sabihin mo noong gabing iyon na ayaw mo na akong gustuhan, alam kong bumalik ka na rin. Nag-alala pa rin ako na sasaktan ka ng aking masamang kapalaran, kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sa'yo, pero ngayon, hindi na natatakot si Vanessa. Malapit nang mawala si Vanessa. Bago ako mawala, kailangan kong sabihin sa'yo. Ricardo, mahal kita. Vanessa, talagang mahal kita. Hinaplos ni Vanessa ang aking mukha sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay bumitaw ang kanyang kamay. Hindi, Vanessa, huwag kang matulog. Hindi kita papayagang matulog. Sumigaw ako sa garalgal na boses. Doktor, nasaan ang doktor? Kasabay ng aking sigaw, dumating ang ambulansya. Sa ospital, dinala si Vanessa sa emergency room. Nakatayo ako sa labas ng pinto at sobrang nag-aalala. Sinampal ko pa ang sarili ko ng ilang beses. Kung mawawala talaga si Vanessa, paano na sa buhay na ito? Vanessa, huwag kang magkakaroon ng kahit anong problema. Nang hindi ko namamalayan, mahal na pala kita. Hanggat ligtas ka lang. Sa lalong madaling panahon, dumating ang aking mga magulang sa pinakaunang flight. Pagdating nila sa ospital, sinampal ako ng aking ama. Suwail ka talagang anak. Kung may mangyari kay Vanessa, tingnan mo kung paano kita ayusin. Nababalot ng dugo ni Vanessa ang buo kong katawan. Tiningnan ko ang emergency room. Tumawa ako. Tutal, sumuko na ako sa paglaban ng 1 beses. Hindi na rin ako natatakot na mamatay ulit. Kung mawawala si Vanessa, sasama ako sa kanya. Natakot ang aking ina sa aking sinabi. Nagmadali siyang hinawakan ako at sinabi, anak, hindi mawawala si Vanessa. Hindi ka pwedeng gumawa ng kahit anong bagay na hangal. Pagkalipas ng kalahating oras, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang nurse at sumigaw, nawala ng maraming dugo ang pasyente. Kailangan namin ng pagsasali ng dugo. Siya ay blood type, sino ang may blood type na ito? Agad akong nataranta dahil walang isa man sa mga naroroon ang may blood type na iyon. Biglang tumakbo si Luigi mula sa hallway ng ospital at sumigaw ng mabilis, meron ako. Sa huli, si Luigi ang pumasok para magbigay ng dugo kay Vanessa. Nakaligtas si Vanessa. Nang lumabas si Luigi, maputla ang kanyang mukha dahil pagkatapos niyang habulin ang sasakyang nakabangga, napagod na siya at nagpadala ng maraming dugo. Ang buo niyang katawan ay parang lobong nawalan ng hangin. Nagmamadali akong tumakbo para tulungan si Luigi na naglalakad ng hindi tuwid. Humihingi ng paumanhin sa labis na pagmamahal. Umiling si Luigi at pilit nang ngumiti. Huwag mo na akong ituring na karibal. Magiging bayaw mo na ako. Pagkatapos ng operasyon ni Vanessa, hindi pa rin siya nagigising. Sa loob ng 3 araw, nanatili akong gising sa tabi ng kanyang kama, hindi kumakain, hindi umiinom, hindi lumalayo sa kanya kahit 1 segundo. Pinagmamasdan siyang parang sleeping beauty sa kanyang kama.
Hindi ako tumitigil sa pagdarasal sa aking puso. Kahit na mabubuhay lamang ako ng 50 taon sa buhay na ito, hanggat babalik lamang si Vanessa sa kanyang sarili. Pagkatapos kong mag-isip, nakatulog ako. Naramdaman kong may humahaplos sa aking mukha. Gulat akong nagising at tumingala. Nakita ko si Vanessa na tinitingnan ako at hinahaplos ako. Labis akong naantig. Vanessa, gising ka na? Sobrang hina ng boses ni Vanessa. Matagal na akong gising. Hinahaplos ko ang mukha mo ng matagal. Nagmadali kong inilagay ang kanyang kamay sa aking mukha at hinayaan siyang haplusin ito ng maluwag. Ngumiti si Vanessa. Napakaganda ng kanyang ngiti. Mula noon, nagkaroon ako ng isang maliit na girlfriend na gustong ngumiti sa akin. Pagkalipas ng 4 na taon, hinanap ko ang figura ni Vanessa sa graduation ceremony, ngunit hindi ko siya nakita. Labis akong nag-alala. Ngayon ang araw ng aking malaking planong tanungin siya, ngunit sa sandaling ito, may isang figurang nakasuot ng damit pangkasal na dahan-dahang lumapit sa harapan ko. Tinitingnan ako ng may pagmamahal. Ricardo, pakasalan mo na ako. Sa sumunod na sandali, kumuha ako ng wedding ring mula sa aking bulsa at lumuhod. Minamahal na Prinsesa Vanessa, papayag ka bang magpakasal sa akin? Ngumiti si Vanessa ng maliwanag na parang shooting star at sumigaw ng malakas. Payag si Vanessa na pakasalan si Ricardo. Maaaring bigyan tayo ng buhay ng pangalawang pagkakataon, ngunit tanging ang mga pusong tunay na nagpapahalaga ang nakakaalam kung paano pahalagahan ang sariling kaligayahan. Kaya mahalin mo kapag kaya mo pa at huwag hayaang takpan ng hindi pagkakaunawaan ang landas patungo sa puso ng isa't isa. Gaya ng sinabi ng lolo ko, ang Ateneo ay unibersidad na nagbibigay ng kaligayahan. At sa katunayan, binigyan kami ng lugar na ito ng pinakamahalagang regalo, isang pag-ibig na lumalampas sa panahon, isang hinaharap para sa sama-samang pagtatayo, at isang kumpletong pamilya na inaasam namin sa parehong buhay.